Ayan, magandang hapon po sa ating lahat and welcome sa ating gawain. And syempre bago tayo mag-start ay magpapakilala po muna kami. So, umpisa ko na. Ako po si Kuya Prince. Ako po si Kuya Mark. Ako po si Ate Charmaine. And my name is Ram. And welcome sa TGIF. So, ayun. Bago natin umpisa ang ating gawain ay manalangin po muna tayo. So, let's bow down our head and let us pray. Thank you po Lord sa araw na to Lord. Salamat po Lord sa blessing, sa guidance, and sa lahat-lahat na binigay niyo sa amin sa araw na to, Lord. At ngayon po sa aming gawain, Lord, ay gabayan niyo po kami, Lord, kung ano man po ilalabas sa aming bibig, Lord, ay alam ko ay kapapurihan para sa Lord. Salamat po sa lahat-lahat, Lord. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon dahil meron tayong panibagong buhay at panibagong kalakasan na nararanasan ngayong araw. And as we sing this song, samahan niyo po ako na ideklara na ang ating Panginoon ay walang kapares. Siya ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman. At lalong-lalo na sa lahat, that He deserves all the glory, honor, and praises to His name. Diyos na walang kapares at tanan, Ika'y noon at magpakailanman. Dakila at makapangyarihan, Diyos, magpugay ang lahat mong nilikha. Lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa kaluwakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa puso at sa isip, sa kilot at salita ay luwalhatiin ka. Hey! O aming Diyos na walang kapares at tanan, Ika'y noon at magpakailanman. Dakila at makapangyarihan, dakila at makapangyarihan, Diyos, magpugay ang lahat mong nilikha. Lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa kaluwakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka. Let's declare. Luwalhatiin ka sa puso at sa isip, sa kilot at salita. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa kaluwakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka sa puso at sa isip, sa kilot at salita ay luwalhatiin ka. Yes, Lord, truly we bring back all the glory and honor to your name, Lord. We worship you. And this is our prayer. Amen and amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat at mapagpalang hapon sa inyo. Sa mga nanonood po dyan sa kanilang bahay. Ayan. And syempre, dito rin sa aking mga kasamahan dito sa studio. Ayan. Muli, welcome po sa ating TGIF. Ayan. Na kung saan tayo po ay magtatawanan, magtatalakayan at ano ba yun? Magtatanungan ng mga latest teas and issues ng hindi na natin na perfect no ng kabataan no sa panahon ngayon. Ayan. And nasa pangilang ano na pa tayo ng April. And last week po kasi wala kami. Ayan, nasa second week na po tayo ng ating pag-uusapan. At last week
ay wala kami dahil nandun po kami sa may conference ng mga youth leaders. So ngayon po, mag-i-start po muli tayo sa ating panibagong mapag-uusapan. Samahan ninyo po kami sa 3 Fridays. Ngayon na yung una na pag-uusapan natin. Yung title po ng ating pag-uusapan na talakayan ay The 3 R's of Establishing Youth Band. Ayan. It takes more than knowing a young people favorite pizza topping to be in a relationship. It takes more than asking young people to participate in activities and also taking them on trips to be in relationship. So bakit natin nasabi? So para tayo makapag-establish ng totoong relasyon sa ating mga kabataan is that kailangan maging parte tayo ng kanilang buhay. We sit with them, we listen to them, we are not afraid to talk to them. And we also talk to the parents. Di ba? Kasi isa yon sa parte, no? Kunyari, mangangamusta tayo. And we create also opportunities where they see you smiling, laughing, engaging, eating, and worshiping. Contrary to popular belief, young people actually want to see you and be around you. They crave for relationship. They want you to check in on them. They want to see you, them for who they are and more. I know that young people can sometimes give you the feeling that they don't want to be bothered. But sometimes that may be true, but most of the time they need someone to break through all that teen angst and engage with them on a personal level. And magre-result iyon na mas mapalapit pa sila sa ating Panginoon. So yung relationship, isa ito sa nakita namin na parang kakulangan, no, nung time na kami po'y nagdi-discussion doon sa isang workshop. Diba kasama ko sila, sila Kuya Ram, sila Kuya Ram, sila Prince, tapos yung iba pang mga boys yan. Shoutout kay Kuya Carlo. Isa yun sa tingin ko na kakulangan, yung pag-e-establish ng mas deeper na relationship sa ating mga kabataan. Ayan. So, diyan iikot yung ating mga mapag-uusapan sa 3 Fridays. Ayan. So, ngayon, we think about the best relationship you have ever had. Diyan po sa mga sa mga nanonood sa atin, participate tayo. Ano ba you think of relationship na para sa inyo ay pinaka-the best? Yung nangyari na sa buhay mo. Like for example, family, so on and so forth. Ayan. Okay, so sige, start tayo doon sa ating tanungan. Ayan. First, what are some characteristics of that relationship that could be helpful with young people? Kanina sabi ko, mag-isip tayo ng mga relationship natin with friends, maaari with family. Ano yung mga characteristic doon na pwede natin gamitin for us makapag-establish doon sa mga youth dito sa ating church? Ayan. Siyempre, share nyo kung ano yung napili nyo. Di ba? Naiisip nyo. So, sinong gusto mo nang mauna na na sumagot? Ayan, si Ate. Hindi, si Prince kinikilig eh. Ba't ako? Sige, ako na nga. Yan, sige, go, Prince. Siguro yung experience sa mga previous youth leaders na nag-handle din sa atin. And parang, ayun nga, di ba, parang meron silang relationship. May na-build sila na relationship nun sa atin na sobrang, intimate ba yung tawag doon? Intimate, di ba? Intimate. Kasi, ayun nga, parang, naging parang ate at kuya na namin sila dito sa
sa church. Kung makikita nyo before, parang ngayon, pag nagkukulitan niya, sila Kuya Chris, sila Kuya Billy, sila Pastor Bear, basta lahat ng youth leaders before. Lahat po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat. Mga former. And ayun, parang na-build na yung doon parang camaraderie. Wow, camaraderie. Anong ibig sabihin nun, kuya? Camaraderie Ayan. came from the word. Joke lang. Basta camaraderie. So parang ayun, parang feeling ko ayun yung isa sa mga best way na gawin ng bawat local churches to establish yung relationship sa mga kabataan. And ayun, parang naalala ko, 'di ba, parang yung preaching din ni Pastor Ray sa conference yung last about sa kabataan. Parang may part doon na sobrang laki ng population ng kabataan. So why not na hindi tayo mag-build ng relationship sa kanila kasi siyempre sila tayo yung future ng mundong ito. So ayun para sa akin. Okay, ayan. Thank you, Kuya Prince. Meron pa ba? May idaragdag? Ako. Si At CJ daw. Para hindi ako maubusan ng sagot. Siguro, isa sa, naglista ako kanina ng mga relationship. Mahirap mag-isip ng isa lang eh. Ang sinabi ko doon sa list ko, syempre una yung family, parents, tapos yun din yung youth leaders. Special shoutout talaga kay Ate Joy kasi siya yung naging leader namin nun. Tapos, syempre yung mga youth leaders ko rin kasama ko ngayon. And kung ano naman yung characteristic ng sa relationship ko na yun, ang pwede makatulong sa mga young people ngayon, ay kung meron man silang common denominator, lahat sila na-appreciate ko yung pagkakaroon nila ng genuine and deep concern sa akin. So, kung hindi naman kasi dahil sa deep concern, yung bang naisin na kapag may nakikita silang mali sa akin, iko-correct ka nila, ganun. Lalo na sa personality ko na hindi ako approachable, mataas yung intimidation ng tao. Kapag yung tao, kinaya niya akong lapitan, face to face, hindi ichichika sa ibang tao. Oo, yung papadaan mo na kay ganto ganyan, 'di ba? Oo. Pero kapag yung tao talaga lumapit sa akin in person, tas ito out of concern, sana wag ka ma-offend, ganyan. Tingin ko yun yung kailangan ng mga kabataan ngayon kasi nga siguro dahil nagiging masyadong outspoken, minsan yung mga batas dahil sa pagiging liberated, na-intimidate na sa kanila yung mga mas older generation na nahihirapan na rin natin silang i-correct kasi parang, hindi to makikinig sa akin kasi may isusumbat to sa akin or may i-argue din to sa akin. Pero, ayun, kung mafe-feel din kasi ng mga young people na meron tayong deep concern sa kanila, tingin ko, mas mananaig yun kumpara sa, yung pagiging stubborn ng, sorry, walang ma-offend sana sa mga younger people. Kasi ganyan din naman tayo minsan, yung mga ka-age ko. May pagiging stubborn talaga tayo. So, ayun. Okay, ayan. So, sige. Si Kuya Ram naman. Ayan. Sa akin, yun nga, given na yung sinabi ni Ate CJ na family, nag-share na sila about youth leaders, di ba? So ako siguro may specific na tao siguro na i-share yung relationship ko sa kanya, which is si Pastor Ver. Yan. Kasi siguro ito yung Shoutout po, yung Pastor. nag-i-start ako na mag-attend dito sa MMIM after youth camp, syempre. So, sobrang laking tulong talaga ni Pastor. Hello, yan. Na mag-grow and syempre magstay ako dito sa MMIM kasi siya yung parang naging mentor, yan, parang kasi that time yung papa ko noon nasa kabilang bahay pa. So parang siya yung isa rin na tumayong tatay ko that time nung nagsisimula ako dito sa MMIM. So isa sa masasabi ko talaga na best relationship na nagkaroon ako ay si Pastor Ver. Yan yung parang mentor relationship and father-son relationship, ganun. And siguro yung characteristic na meron si Pastor Ver, bakit
bakit talagang sobrang laki ng tulong niya sa akin. Siguro yung availability niya. Ang daming part nun na talagang pinakita niya sa akin na pag kunyari, nag-ask ako ng ganyan, ng question or nanghingi ako ng tulong, talagang hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng help hanggat sa kaya niya. Naalala ko nga nun yung nahulog yung cellphone ko sa tricycle. Natatawa ko kasi pag uwi ko nun sa bahay, pag uwi ko, di ba, na-realize ko wala yung phone ko. Sabi ko sa ate ko, te, perang mo ang cellphone. Tatawagan ko yung ayaw ako pahiramin. Sinabi ko sa kuya ko, tinawanan ako ng kuya ko. Sabi ba, yan kasi, syunga-syunga. Di ba, syempre, that time, sobrang yung nasa isip ko nun, dahil nga kailangan ng phone nun. Parang isang lang, ako mapupuno agad ako. Narinig ko yung mga yun, para bang nagsasabi ako sa kanila. 'Di ba? Parang wala man lang gustong tumulong sa akin. So si Pastor Bear that time, siya lang yung nag-iisang sumama sa akin na hanapin yung tricycle na yon. Tapos umuulan pa noon. So nung gabi na yun, hindi namin siya nahanap, pero ayun nga, nabawi naman yung phone na yon. So siguro para sa akin isa yun sa makakatulong sa generation ngayon kasi ayun din yung hinahanap yung presence mo, 'di ba? Kunyari, yung samahan nyo. Kasi yun, doon lang talaga mag-start ay yung magiging root ng ng parang friendship nyo, 'di ba? Parang doon magi-start to grow yung relationship na meron kayo. So kung yung bawat isa talagang willing, 'di ba? Kung yung availability natin, kung kaya naman talaga ay ibigay natin sa mga kabataan, lalo especially sa leaders yan. Alam ko naman nag-e-effort yung bawat isa sa amin, 'di ba? Pero ayun, talagang sana ayun nga yung kumbaga yung maging feeling ko na makakatulong para mas lumalim pa yung relasyon sa mga generation ngayon, di ba? Yung availability ng isang tao. Yun lang. Okay, ayan. Ako naman, yung pag nagsabi ka ng weakness, parang ganyan, hindi ka na-judge. For example, sa family, pag nagpakita ka ng side mo na mahina ka, hindi ka nila judge, syempre, di ba? Ganun din dito, naranasan ko rin yun sa church. Walang judgment. Siguro, gusto ko lang din idagdag, maari yung iba sa mga kabataan kasi nahihiya na makisali dyan kasi they think hindi sila, hindi naman parang nagkakaroon na ng wall, kumbaga sila kasi nga ito yung buhay na maaring pinili nila, ganun. Kaya, ang tawag doon, ina-isolate na nila yung sarili nila doon sa gawain ng Panginoon. Which is, nakakalungkot. No? Kasi, lahat naman tayo dumaan sa ganong, di ba sabi nga ni Ate CJ, dumaan tayo lahat sa pagiging stubborn, dumaan tayo lahat sa, alam mo yun, yung tumatakas sa responsibility, ganyan. Well, nabanggit mo na si Pastor Ber. Si Pastor Ber din dati. Rin yan, masipag din talaga si Pastor Ber. Lalo nung nag-start kami ni Kuya Sai. Yan, tsaka ako, may GC pa kami noon eh. Bible reading. Ako yung makulit eh. Hindi ako yung yung hindi nag-update, hindi nagsisin. So talagang sobrang stubborn ko nung time na yun. Pero na-appreciate ko halos lahat ng kapastoran natin na lalo si Ma'am Miling din, na nag-spend talaga ng time sa kabataan, no, despite of yung mga iba't iba ng ugali, ganyan. Kumbaga, through time, no, sinamahan tayo sa lakarin natin. And now, nandito na kami ngayon. And siguro yun din yung gusto kong mangyari din sa mga leaders natin, no, ngayon, na magkaroon tayo nga ng mas marami pang time doon sa pag-establish nga ng relationship doon sa mga kabataan na medyo napapalayo, di ba? So, yun lang. Second question. Yan. Thank you again sa ating mga leaders
Second question is, ito naman, challenges naman. Are there any challenges in building relationship with other young people? Ano kaya yung mga ways para ma-resolve natin yung mga bagay na to? Challenges. Ako muna. Ayan, sige. Ayoko, Si Ate CJ. ayoko maubusan ng sagot eh. Siguro sa akin, dalawa kasi isasagot ko. Ayun na. Bala ka Hindi, sige. dyan. Kahit Hindi, ano naman. marami kahit naman marami. yan. Oo, marami Hindi, yan. kasi naisip ko two-way yung yung relationship, 'di ba? Two-way siya. Parang sabi nga, it takes two to tango. Hindi niya alam 'yun. Basta 'yun, para mag-work yung isang relationship, dapat dalawa kayo nag-e-effort diyan. So siguro isa sa mga reasons bakit mahirap or yung isa sa challenges sa pagbe-build ng relationship sa mga kabataan ngayon. Una, yung kabataan mismo, masyado na silang very reserved, pero critical sila mag-isip. Ibig sabihin, yun nga, stubborn. Yung bang, di ba minsan, pag kinakausap mo yung bata, alam ko yun kasi may ganun din akong attitude before. Tahimik lang ako pag pinagsasabihan. Pero sa isip ko, yung sinasabi ng kausap ko, binabangga ko sa utak ko. Kunyari, pinagagalitan ka. Kasi ganito, ganyan. Sa isip ko, kasi ganyan. Ikaw din naman, ganyan. Parang sa utak ko, sinasagot ko yung yung pangangaral, ganun. May ibang bata na ganun na, kanyari, kinakausap mo sila, hindi lang sa pag pinagagalitan, pero minsan kahit na yung mga deep talks lang. Minsan may ipapangaral ka. Kunyari, mag-share ka ng gospel sa isang tao sa kabataan na stranger. Minsan, ang hirap mag-penetrate ng gospel kasi yung utak nila, hindi naman ganyan yung turo sa amin sa simbahan namin sa Katoliko or sa kung anumang religion nila. Hindi naman ganyan yun eh. Para bang hindi sila open kasi sa isip nila, binabangga na nila yung sasabihin mo. Parang lagi silang naka-defensive mode. Isa yun sa, parang nakikita kong common trait ng mga kabataan sa panahon ngayon. Kasi nga masyadong pinopromote ngayon yung pagiging outspoken, yung pagiging stand up for yourself, hindi pwedeng na-oppress ka, hindi ka pwedeng ganyan-ganyan. So, marami tuloy sa mga kabataan ngayon nagiging entitled sa rights nila, na nawawala naman yung tinatawag nating respect, nawawala din yung humility, na dapat yan yung mas pinopromote natin ngayon sa panahon ngayon. Yung pangalawang sagot ko naman is connected dun sa naging topic ko nung sa YLTC. Is yung tayo yung nag-engage sa relationship, tayong nag-reach out sa relationship. Minsan, hindi tayo lumalabas sa mga comfort zones natin. Kasi eto na lang ako Kunyari ako, pwede ko naman sabihin, personality yung pagiging people person Hindi ako social butterfly, hindi ako para sa pakikipag-usap. Ang dami kong pwedeng excuse kasi yun talaga yung sinasabi ko sa utak ko before. Pero kung may conviction ka na ang calling sa'yo ng Panginoon, kausapin mo yung person na to, dapat basagin mo yon kasi kung magpapadala ka doon, hindi mo na-glorify si God, na-satisfy mo yung enemy. So, dapat bilang follower of Christ, yun yung iniisip natin. Sino ba ipiplease ko? Ang Lord o ang sarili ko? Tapos masasatisfy din yung enemy na hindi ko ginawa yung naisin ng Panginoon Kasalanan din yun kasi hindi mo ginawa yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, di ba? So, yun sa akin yung pagiging stubborn ng kabataan, yung bang pagiging reserve pero critical mag-isip. Tsaka tayo bilang ganun din, reserve din. Kasi nga nagpapakain tayo sa ating mga comfort zones. Alright, ayan. Sige. Thank you, Ate CJ. Next naman. Ikaw na, si Prince na. Ako may mic Ako ba? Parang yung sa akin connected lang dun sa first answer ni CJ. Yung, kasi di ba parang nasa digital age na tayo and sobrang daming information na kumakalat sa internet na ayun nga, madalas di natin chine-check, di ba? Tapos parang minsan nagiging nagiging way natin, parang nagiging nagiging stand natin doon sa mga bagay-bagay. And minsan nagiging challenge 'yon sa pag-build ng relationship doon sa mga kabataan. Gaya nga nasabi niya,
parang nagkakaroon tayo yung stand natin, parang ayaw na natin ma-break, parang ganon. So, tapos, nakalimutan ko yung isang sagot. Tapos yung pangalawa, yun? Could be helpful, in what ways we can resolve it. Siguro, ayun nga, magkaroon din ng tawag dito, ng relationship dun sa kanila, di ba? Yung katulad ng mga ginawa sa atin, ng mga youth leaders natin, parang nagkaroon sila ng hindi lang basta protege ko yan, parang ganun. Pero parang binigyan talaga nila tayo ng oras, ng time, and ng lahat-lahat para para pag umabot na doon sa point na ayun nga, 'di ba, nung umalis na sila or nilipat na nila sa atin yung pagiging youth leaders. Na masasabi siguro nila na naipasa nila lahat ng knowledge na nakuha rin nila as a youth leader. So, ayun. Okay, sige. Kuya Ram, tignan natin yung sagot ni Kuya Ram. Ang Salamat. hirap. Nag-iisip ako ng pwedeng iba dun eh. Gusto mo ako muna? Hindi pre, sige ito na. Baka kunin mo sige, pa yung akin pre. Ako pa mawalan sa dulo sige eh. na, go. Hindi, ayan. Feeling ko connected din naman to. Parang yung sagot ko din nung kanina, connected siya sa sagot ko. O gusto mong habulin yung sagot mo, pre? Huwag na. Sa akin, di ba, ang sabi ko nga na feeling ko makakatulong para makabuild ng relationship is yung availability. Ngayon, ito rin yung isa sa challenges na naisip ko, yung availability ng both ng leader or ng kahit sino pa man. Kasi parang nowadays, parang ang fully book yung yung sked ng 'di ba? Hindi, kahit estudyante lang ngayon, For the busy. 'di ba? Kasi bukod sa may school siya, sa phone, meron siyang game or any activity. Compare noon kasi nung hindi naman ganun talaga ka-boom yung cellphone. Tsaka yung may mga cellphone lang talaga noon. Yung mga kumbaga yung may trabaho. Kung meron ka man, yung lang, chipipay lang, di ba? Hindi mo talaga magagamit for games. Hindi pa kasi ganun kauso. So, kahit papaano, yung schedule mo, napakaluwag di ba? Hindi tulad ngayon na kahit bata nga, meron ng phone. Di ba? Sa phone, napakaraming pwedeng gawin. Yung games, sobrang nakakaubos ng oras. Yung anything, yung panonood, di ba? So, ngayon, feeling ko yung availability ng parehas. So, kunyari, tayo, as youth leaders, yung tayo naman kasi parang nandun na rin tayo sa time na parang yung iba sa atin working, iba naman sobrang busy sa school kasi graduating. So, hindi, tayo nga kaya nga 'di ba? Kahit papaano meron na rin tayong kumbaga hirap na rin tayo na magbigay ng availability sa kanila. At the same time, sila rin, yung availability naman nila hindi tugma sa availability natin. So, kumbaga, parang ang nangyayari, magandang way sana yung availability natin. Kaya lang, yun din yung problema dahil nga sa panahon natin ngayon. Dahil marami masyadong activities. Hindi naman sa nagpaparinig ako sa mga school na Joke lang. siya. Kailangan naman yun para matuto tayo. Pero yun nga, hindi lang naman sa school, di ba? Yung mga iba pa nating extracurricular activities. So, siguro ayun yung isa sa challenges. So, hindi naman siya problem, challenge lang siya sa atin. And paano siya masusolusyonan? Ayun nga, priority, di ba? Yung discipline talaga. Kaya lang, hindi mo talaga masabi. Kunyari, lalo na yung nire-reach natin na kabataan. Tawag dito, mas pipiliin niya ba yung parang, siyempre, mas mag-enjoy siya sa games. Ka. Sino ba ako? Mas pipiliin ko ba yan si Kuya Ram kaysa dito sa ML? Sabi mo, diba? sino ba naman kasi ako? Sino ka ba, Kuya Ram? Mas gusto ko mag-ML. Di ba? Parang ganun mahirap talaga sabihin na sabihin yung priorities, 'di ba? 'Di ba? Ayun nga, kaya siguro kahit sabihin ko na yung solution is yung priorities, hindi natin alam kung solution ba 'yon sa kabilang party o kabilang 'di ba? Or pwede rin naman sabihin ko effort, 'di ba? Pero wala, nasa talaga, nasa tao. And siguro isa sa solution na naisip ko,
kausapin yung parents, di ba? Kung ano, Yeah, para parents, makipag-communicate sa parents, di ba? Mm. Hindi naman susumbong. Pakisabihan naman po si ano ba? Wala na siyang time sa amin. Hindi, joke lang. Pero ayun, alam ko naman na may way si Lord and yung mga ways na binibigay ni Lord is talagang mapepenetrate yung ano pa man na dapat sirain dun sa sa challenges na yun or masolutionan yung challenges na yun. So, for me, ayun, yung effort, yung priorities. Siguro maging example na lang din tayo sa availability. Baka kung sakali ayun yung maging hook sa kanila, di ba? Uy, si Kuya Ram, pag nandyan, pag kailangan ko, nandyan. Uy, pag si Kuya Angel, tinanong ko, chinat ko, sumasagot agad. Di ba? So, pag nag-chat si Kuya Angel sa susunod, sasagutin ko din agad. Di ba? So, maging example tayo sa kanila na sa busy day natin, kahit sobrang dami nating ginagawa, nabibigyan pa rin natin sila ng oras. Yan. So, para magbigay din sila ng oras sa atin. So, yun lang, naitawid ko. Parang sa relationship, di ba? Oh, pre. Oras. Yan ka na naman, napasok mo na naman yung relationship. So, ayun, sa akin naman, bilang, syempre, ilang years na ba tayo sa leadership sa youth? 2019. Mga 5 years. 4? Evan? 4? Basta? 5 or 4? So, 4? Ayun, 4 years daw. So, matagal na rin kaming nasa leadership, isa sa mga dinidil ko rin minsan, yung kapag may gusto kang abutin na kabataan, for example, tapos alam mo yung isang kabataan na yon hindi naman makikinig sa'yo o ganun. Hindi mo na lang siya kakausapin. So, may ganun. Hindi ko alam kung sa iba kong mga kasama. Pero may ganun akong time na hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin ng dahil doon sa thought na iniisip. Sa thought na iniisip ko. Sa thought ko na yon na hindi naman Takot ako ka ma-reject. Hindi naman parang ganoon. Parang hindi makikinig ito. Hindi ko na lang din gagawin. So, isa yon sa I think na malaking challenge din lalo sa akin, no? Kasi paano nga naman tayo magiging effective na leader kung hindi tayo alis sa comfort zone natin. So, ganun din nung time na nagdi-discussion kami nung NYLTC, isa rin yun isa rin yun sa parang naging problem din ng ibang church sa kanilang mga youth, no? Minsan nagiging complacent din yung tayo mga leaders, ganyan. So, wala namang perfect na tao, no? So, minsan nagiging complacent. So, dumadating sa point na pag may gagawing ministry, sige, okay lang din minsan, tayo muna. Ganyan, tsaka na lang muna sila, mga ganun. So, kumbaga, suntok din sa akin, parang ganun ba? Na oo nga, parang hindi ko nagagawa yung part ko doon sa mga kabataan din. And syempre, doon din naman sa part din ng mga kabataan, di ba? Siguro, yung appreciation ba doon sa mga kapwa, sa mga leaders natin, yan. Siguro, yung bagay na yun, kahit sabihin mong, Kuya Angel, ayoko muna maging part ng ganito, ganyan. Pero, alam mo yun, yung maipakita, yung appreciation ba? No? Nagdadrama no? Hindi naman. Pero hindi naman nagdadrama. Hindi naman siya nagdadrama. Pero, alam mo yun, minsan, nakakapagod talaga. Minsan, nakakawala ng gana. Pero, again, para naman sa Panginoon, kaya nagpapatuloy pa rin naman yung gawain niya. So, yun lang. Again, relationship, di ba, dapat parehas nagwo-work. No? So, I pray na sa mga susunod, ay mag-work yung relationship na ini-establish natin sa mga kabataan natin. Ayan. Para sa lahat po ito, hindi lang para sa amin. Ayan. Move on tayo doon sa third question. How can you encourage young people
to join the ministry? O sige, Kuya Ram. Sulit-sulitin mo na, Kuya Ram. Ako? Encouragement. Paano ko sila ma-encourage na ano? Yes. Siguro Para magandang makasali. gawing example yung sarili ko mismo. Yun, no? Parang sa bagay, ano nga ba yung example ko sa sarili ko? Parang ikaw mismo hindi ka convinced. Hindi, kasi pwede kong ikwento sa kanila yung ano ko, no? hindi ko maalala kung ma-encourage sila sa kwento ko. Pero feeling ko pwede nating i-testify yung story natin pagdating sa youth, 'di ba? Sa GigYM. Ako, 'di ba? Noon nga parang kaya lang naman talaga ako nagstay sa GigYM. Alam niyo bakit nung una? Pagkain. Yun, tama ka, pre. Dahil crush mo si Ate Melay. Hindi naman. Alam ko yan eh. Nung crush ko si Ate Melay, matagal pa yun. Uy, Nasa 4th floor. Umamin na dito talaga. Hindi, nasa 4th floor pa yun. Confession po. Shoutout kay Ate Melay. Dati pa naman yun. Nung nasa 4th floor pa tayo, yun. Pero nung after nung camp, kasi nung after camp 2016, di ba after camp 2016, mga parang 3 months mainit yun di ba? Parang ayaw mo na nga umuwi, gusto mo nasa church ka araw-araw syempre, kahit bumabagyo talagang hindi ka babapigil. So, hindi naman yun natatagal. So, dumating sa point na wala na yun. Parang wala na init. Pero dahil sa isa kainan talaga yun. Pagkain. After service, yung boodle fight, naalala mo yun? May budol Sabi ko, uy, lagi may kainan pag sir. Attend na ulit ako next week. Hanggang sa, alam mo yun, parang nung una, mali yung motive ko sa pag-attend. Di ba? Pero nakatulong siya para magstay ako kasi may time nun, wala na sa So, Sunday. magpapabudol fight na ba tayo? Hindi ko alam, pre. So, nung una, mali yung motive ko kasi nga, di ba, yun nga. So, may Sunday nun, wala nang kainan. Ang nasa isip ko, baka next week meron. Attend ulit ako. Baka ganun lang. So, hanggang sa okay na kahit walang pagkain, di ba? At kahit pa ang ganda nung naging nung tulong sa akin nun. Pero isa pa din, yung na-involve agad siguro ako sa ministry. So, pinaliwanag sa akin yung iba't ibang ministry. So, parang ako nun sa instruments, yan, sa drums. Ang naalala ko, si Angel tsaka si Prince ang nagtuturo sa akin sa talaga? drums nun. Kaya may mga nickname pa nga ako dito sa noon. Alam nila yun. Sa Messenger. Ito, ang nickname nito dati, si Master yan. Si Master. As ito, si Senpai. Di ba? Kasi nga Hindi ko parang... alam yun, nakalimutan ko. Wala na, pre. Kasi iba na nickname ko sa mga. Di ba? So, wala. Siguro dahil sa maagang pagkaka-involve ko sa ministry, nakatulong siya para talagang magpatuloy ako sa GigYM. So, ayun, pwede kong ikwento yung nakakatawang story ko kung bakit ako nagstay, and siguro isang encouragement din yung kasi pinapractice naman na natin, 'di ba, na ini-involve sila sa ministry. Nagkaroon pa nga tayo ng ministry fanfare. Yes. 'Di ba? So, siguro magandang encouragement din na paano ba sabihin? Parang hindi natin sila pipilitin dun sa bagay na inaalok natin, di ba? Magandang parang ino-offer natin sa kanila. Pero kung ba parang nang si sales stock, yung mga sa mall, di ba? Minsan kahit di mo naman gusto, pero ang galing mang sales stock nung mapapabili ka, di ba? So parang maganda siguro ganun yung gawin nating encouragement sa kanila na ino-offera natin sila ng ministry or to join us, pero di natin sila pinipilit. So, para sa akin, ayun. Okay. So, sige. Para sundan mo na ako muna. Baka magkaabusan. Siguro sa akin, encouragement. Ayan. Siguro pagdating sa relationship, yung maging personal tayo. Parang ganun. Kasi nagigets natin, minsan, hindi naman lahat ng kabataan, hindi naman, kumbaga, nandirito sa church para
kumbaga ma-involve ba? Ganon. Kasi may school, 'di ba? Busy sa school, may kanya-kanyang priority. Pero yung maging personal yung relationship natin sa kanila, like for example, yung pangangamusta, malaking bagay yun sa kanila na may isip nila, ay si Kuya Prince, sa akin, may pakialam, ganyan, 'di ba? Kasi hindi naman natin sila masisisi, no, may mga iba na hindi palaging uma-attend kasi nga may school, may ginagawa, ganun. Pero syempre, siguro pag nasa proseso sila na nandun sila sa proseso na yon, darating din naman sa point siguro na sila rin mismo magagamit dun sa ministry. No, mas talagang kailangan natin pagtuunan bilang leader, kailangan natin pagtuunan ng pansin kung ano ba yung interest nila, kung ano ba yung gusto nila, ganyan. Sasamahan natin sila and syempre i-guide din natin sila, 'di ba? Kaya yun lang para sa akin, maging tayo mismo, maging personal. Hindi dahil gusto natin sila nandito sa church kasi para may kapalit tayo sa susunod na henerasyon, no? So, yun lang. Para sa akin siguro. Nagigets nyo ba? Na gets. Ayan. And I hope din dun nagets nila kasi medyo magulo yung ano. Pero sige, at Ako sa akin. dadagdag. Sa akin siguro yung parang kasi same kami nung sagot ni Ram, pero ibahin ko sasabihin niya gaya-gaya. De charis. Na yun yung una ko iniisip talaga kasi 'di ba yun naman yung tawag sa atin, we are ambassadors of Christ. So pinaka-best parang sa kahit saang product din naman, 'di ba? Nabubudol kang bumili ng product dahil may nakikita kang good testimony or good reviews. So, isa talaga sa pinaka-convincing para ma-encourage natin sila mapunta sa youth ministry is yung pagiging testimony natin sa kanila. Maliban sa siguro yung pagsasabi mo na, ako dati naintindihan kita, ganyan din ako. Kasi it helps them feel validated na, normal naman pala yung hindi ako agad yung parang nag-e-enjoy dun sa church. Ganun din pala yung napagdaanan nila. So, parang ma-feel nilang, normal siguro yung ganito. Maliban dun, yung makita nila yung result sa'yo ngayon na, kung dati ganun sila, ngayon nakikita ko na sila na, nagsasalita sa harap, confident sila, nagpa-participate sa evangelism and mission. Ang laking nun, kung yung tao ay katulad ko, parang magandang hamon yun. Kapag yung tao kasi may sense of competition, yung parang, gusto ko, ganyan din ako. Yung parang ganon. Minsan, bagamat parang pangit na motivation siya sa umpisa, pero minsan yun yung mga nagiging springboards ng Holy Spirit sa atin kapag talagang nagpabago tayo sa Panginoon. Pangalawa, yung pagkuha nga ng interest ng kabataan. Kasi naalala ko, nung nakaraang linggo, di ba, pumunta ako sa Cavite, tapos, akala ko hindi pupunta yung nasharean namin ng gospel. Sana nanonood si Josh ngayon. Hi Josh, shoutout sa'yo. So, nag-chat ako sa kanya, tapos pumunta siya dito. Wag dito. Doon sa church, sa Cavite. Sabi sa inyo, sabaw pa eh. Sa church, sa Cavite. Tapos, nakakatuwa yung batang yun kasi, kada linggo may dinadala siyang bago. Naisip ko, baka mamaya hindi na naman kami makapunta doon sa susunod na linggo. Yan na naman nga, baka nga hindi ako makapunta sa linggo or wala sa amin makapunta, hindi naman dapat yun yung motivation nila kung bakit sila pupunta. Iniisip ko, i-excite ko sila, baka interest nila yung camp. So, sabi ko, sorry wala kami nung nakaraang linggo kasi may piniprepare kami. Tapos sabi ko sa kanila, meron kami gagawing youth camp. Tapos yung batang bagong dala ni Josh, siya yung nagpakita ng, gusto ko yun ate. So from there, in-excite ko sila, tapos binudol ko binudol. Pinanood ko yung mga camp videos, ganon. Yung mga dating, tapos interested talaga sila. So sama na lang din po natin yun sa prayer. Tapos pangalawa siguro, magandang example dito, si Marvin. Kasi naalala ko, di ba si Marvin parang, si Boss Marbs. Ang hirap ni Marvin pa puntahin sa harap para magsalita or, di ba? Or mag-pray sa harap. Ang hirap.
Ang hirap niya i-encourage sa ganung bagay. Pero, nung sumama siya sa conference, ako, napaproud ako sa kanya na, imagine mo, tinake niya yung challenge ng pagiging, Sam. Hindi lang siya nagsasalita. Sumisigaw pa. Nagko-command. Shout out sa'yo. May salbahin nito. Shout out sa'yo, Marvin. Naging best Sam ka pa, di ba? So, ako kasi nakita ko sa kanya, nakuha ng conference yung interest niya. Feeling ko kasi talaga pagdating sa competition or pagdating sa, basta may mga ganyan, yung parang sense of achievement, yan. Ganyan yung mga gusto ni Marvin na nag-spike sa motivation niya na lumabas dun sa kanyang comfort zone or dun sa shell niya. So, ganun din, parang isa yun sa encouragement na pwede natin gawin sa mga kabataan. Paano, kung hahanapin mo yung kiliti nila kung paano sila, at ano yan, magkakaiba, kumbaga hindi, nyari yung, si Kuya Ram, pagkain, ang mahal, ang gastos nitong papuntahin sa church, dapat may pagkain. May iba naman na ganun lang, kailangan mo lang pala ng sense of competition, healthy competition, kasi more of interpersonal yun. Meron din namang, basta iba-iba yan, tulad nun yung camp, nakaka-boost ng motivation. So, dapat, keen tayo bilang leaders kung ano ba yung need din ng mga kabataang binigay sa atin ng Panginoon. Alright, thank you, Ate CJ. Last na? Ikaw, baka may dadagdag ka pa, Ako? pre? Ngiti. Dinadagdag ko ba? Hindi, nasabi naman na nila lahat. And ganun din naman yung tawag dito, yung encouragement ko doon sa mga kabataan. Kasi, syempre, halos lahat naman tayo, di ba, parang ganun yung naging beginning ng pagiging pagkaka-involved sa church. Nyari, mga events yan, yung camp, yung ministry, and kung ano-ano pang mga events na nangyari sa church. And malaking bagay kasi sila, di ba? Parang naalala ko yung mga why waiting? why worship Why pala. worship? Mga why worship. Mga events. Kasi very active ang mga kabataan. All you need is pag-ibig, di ba? Yan, mga ganyan. Mga ganyan. Madaga. Sobrang nakaka-entice sa mga kabataan yun. And sa mga sa mga bago, parang siguro malaking bagay nga yung mga ministry. And makita sa atin na nagagamit tayo sa ministry, parang gano'n. Di ba? Parang naalala ko sila Kiel. Pag pumapalo tingin na tingin sa'yo. Minsan nako-conscious ako. May sa'yo, nakatingin, pinanonood ka. Sinisipat ako yung mga gano'n. And ayun, malaking bagay yun kasi sa simpleng mga gano'n nilang ginagawa, parang bukod sa na-entice sila, syempre, di mo naman kailangan galingan habang nakatingin sila magaling-ganawa ng palo, di ba? Pero parang after nun, i-approach mo. Parang, alam mo yun, uy. Huwag mo nga akong tignan. Parang yun nga, encourage na, uy, gusto mo ba next time ikaw na dyan, ganyan, mga ganun bagay. Practice tayo. Na, ayun nga, nagtuturn siya into encouragement sa mga bata. So, ayun lang. Okay, ayan, sige. For our last question, maraming salamat sa ating mga ate at kuya. Yan. Para naman sa last question, what should be the goals of youth ministry sa tingin ninyo? Although wala yata tayong Meron ba? Ayun, meron daw. Hindi ko alam. Merong vision. Ayun. Pero hindi ko kabisado. Kasi yun yung pagiging light, di ba? Kaya nga yung... yung lighthouse. Lighthouse. Ayan. Sige, anong masasagot nyo? Sige, revisit natin yan mamaya. Ako na lang muna. Siguro, bilang youth leaders, isa sa goal natin bilang... discussion dito. Ang pinaka-goal natin bilang youth leaders ay syempre makapagdala ng kabataan dito sa church. Kasi tayo nga yung tinatawag na parang prime movers of the church. So, isa dapat tayo sa pinakamasipag sa pag-share ng gospel, sa pagdadala ng kabataan dito. Kasi ngayon nga, marami tayong social networks tulad na share ko rin before pa. Marami tayong social networks na paka-blessed natin para makapagpadala ng kabataan dito sa church.
isa pa, maliban sa mapadala natin sila dito, ay dapat maka-develop din tayo ng mga leaders kasi hindi tayo maramot sa opportunity. Dapat matuto rin sila na mag-stand up bilang mga leaders. Ayun. Ayan. Ikaw naman, Kuya Kuya Prince. Sa akin, ano ba? Goals na as a youth leader. Siguro yun nga, syempre, makapagdala ng mga kabataan and maging makahanap ng mga papalit sa atin as a youth leaders. And at the same time yun nga, sinasabi ko kanina pa, makapag-establish din ng relationship sa kanila kasi sobrang laking bagay yun para mas tawag dito, mas mapalalim kay Lord sa relationship kay Lord, and at the same time mapa-close pa natin sila doon sa kung ano yung family na na-establish na natin dito sa church. So ayun lang sa akin. All right, ayan. Ikaw naman, Kuya Ram. Sa akin, yung goal ng GYM, yun nga, mag-reach out pa ng mga maraming kabataan. And syempre, magamit yung mga gifts na binigay ni Lord sa kanila. Through, ayun nga, na mas ma-utilize pa. Di ba? And magsilbing parang next generation, sila naman yung next na magre-reach out din ng ibang kabataan sa mga susunod pang generation. So parang pasa-pasa yung magtuloy-tuloy yung goal na yun ng GYM, di ba? Ayan. Sa akin naman, maipasa yung legacy. Sabing ganun. Hindi, kasi hindi natin alam, ito lalo yung ministry ng TGIF. Sa mga susunod, hindi natin alam kung sana magpatuloy. Hindi natin alam kung sino yung uupo na dito, yung magkakaroon na ng discussion. Ang dami ng baby ngayon sa marami na ring babies, 'di ba, sa MMIM, lalo sa North EDSA, tas may mga kabataan pa. So, maaari siguro sa pagdating ng panahon, ay magkakaroon ng opportunity yung mga kabataan na 'yon. So, I pray na isa sa kanila, syempre, ay yung susunod na mag-lead dito sa mga kabataan natin. Ayan. So, yun lang, maipasa yung legacy ng GYM. Ayan, sa mga susunod. So, yun lang. Maraming salamat po sa mga ate at kuya natin and sa mga nanonood sa kanilang bahay. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsubaybay. At syempre, yung makasama namin kayo sa oras na ito, we appreciate yung bawat isa po. Kaya yun po, maraming salamat. Kita-kits po tayo sa susunod. Paalam po. Ngayon naman po ay hayaan nyo na pangunahan ko po kayo sa panalangin sa pagtatapos ng ating discussion ngayong Friday. So let's pray. Lord, maraming salamat po sa natapos na Spill the Tea, Panginoon. Salamat sa talakayan, Panginoon. Salamat sa tawanan, Panginoon, sa mga magagandang tanong, Lord. Ay patuloy na ay nagsilbing aral sa mga manonood sa online, Panginoon. And we pray na patuloy, Panginoon, na maka-reach pa ito ang aming programa na TGIF na marami pang kabataan, Panginoon. At ma-encourage sila sa mga discussions, Panginoon, na ginagawa, Panginoon. And we pray, patuloy niyong pagpalain at gabayan yung bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon. And pinagkakatiwala namin, Panginoon, yung mga susunod pa na programa. Ito ang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, dako na tayo sa ating shoutout! Shoutout! Shoutout muna tayo. So, una-una, syempre, shoutout kay Kuya John Carlo Ignacio. Shoutouts. Ayan, shoutout din kay Ate Rosan Alia Samson. Yun, no?
And shout out din kay Ma'am Elaine Betchayda. Ang saya natin ngayon. Shout out din kay Tita Daisy Kamitan. And shout out sa iyo Ate Janela Rodenas and kay Pastora Lourdes Abrigo. Yan. And syempre, shout out din kay Ate Direk, Candy Betchayda. Shout out din sa iyo Ate Aya Macavinta. And sa angel ni Ram, si Pastora Lolit Cruz. Shout out din sa iyo Tita Cherry Samson and Tita Edna Panty. Shout out din kay Ate Alaine Core and sa aming Lola Bes ng lahat, Lola Norma Sanglay. Shout out din sa iyo Sister Beth Opina. Ayan, remind lang din po natin na pwede po kayo mag-send ng stars. Pwede na po tayo mag-send ng stars dito sa ating FB page. Kaya kung meron naman kayong resources, extra resources, and nako-convict tayo ng Panginoon to share our blessings sa page, ay please do so. Send stars po. Yan naman pong mga stars na yun ay magagamit din po sa media ministry. Kaya send lang kayo ng stars. And meron din po tayong streaming sa YouTube. Kung gusto niyo rin po, pwede po tayong mag-share and subscribe sa ating mga page. Ayan, see you next Friday. God bless po. Salamat po.